Hi class! This time naman, ang pag-aaral natin is double integration method. Okay, so magsisimula na tayo mag-solve ng mga deflections sa beam. Okay? So, sa ating double integration method class, kailangan alam natin yung shear and moment equation class. No? Kung babalikan nyo yung lecture natin doon, which is yung recording natin class, sabi dyan, the derivative of moment with respect to x is shear, and then derivative naman guys ng shear with respect to x is the loading. Actually, para mas ma-illustrate natin, di ba guys sa ating shear and moment diagram, from loading, pagka yan guys, in-interpret mo, mapapalabas mo si shear. Okay? So, lagay ko lang guys dyan. Then, yung last, si moment. Diba guys, yan yung shortcut natin sa shear and moment diagram. Given loadings, makuha natin si shear diagram at saka si moment diagram. So, interpret natin ito. From moment, pag dinifferentiate natin, makuha natin si shear. Okay? So, i-ano natin dito. From moment, pag dinifferentiate natin, makukuha natin si shear. Differentiate. Okay? Ngayon, another, na pag-conclude natin, na kapag si shear differentiate natin, makuha natin si loading. Okay? So, differentiate, makukuha si loading. Differentiate ulit. So, yan tayo dyan. Ngayon, knowing na meron kayong background sa calculus, yung loading, paano natin mababalik sa shear? Kunwari na differentiate natin. Or ano bang kabaliktaran guys ng derivative? Diba guys? Integrate. Integral naman. So si loading, pag in-integrate mo guys, ang lalabas ay si shear. So integrate naman tayo. Si shear, kapag in-integrate mo guys, lalabas naman ngayon si moment. In-integrate. Tama? So, chain effect, dapat nakikita nyo yung story nito. From moment class, paano kapag yan ay in-integrate natin? Kunwari, in-integrate mo pa. Integrate, Ano kayang lalabas, class? Lalabas na dyan, guys, yung slope of elastic curve. Okay? So, may kita na natin guys yung slope equation ng ating elastic curve. For example, meron tayong elastic curve na paganyan sa ating beam. O sige, start tayo sa beam. Si beam, meron loading, nag-deflect. Yung deflection na yan, that's the elastic curve. Ngayon, slope equation means, kapag nag-drawing ka pag kinonsider mo yung point na yan, tapos nag-drawing ka ng tangent dyan, paano nga yung tangent class? Magta-touch siya ng ganun, di ba? So, therefore, makuha mo yung slope niyan. At yung slope niyan, guys, makuha mo gamit yung slope equation. Tama? Parang ano yan, may meron siyang y a function of x, kumbaga, sa mathematics. Kung gusto mong makuha yung slope dyan, okay? Kung gusto mong makuha si slope dyan, given the slope equation, ano ba yan? X distance from the left. When x is 2 meter, for example, ano yung slope niya dyan? Nasundan? When x, guys, is in 5 meter, for example, ito si 5 meter. When x is 5 meter, ano yung slope dyan? Ibig sabihin, drawing ka ng tangent dyan, ano yung slope ng line na yan? So, substitute mo lang yung x na yon sa equation na yan. 2, 5, 7, and so on. Okay? So, ganun tayo naglalaro dito, So, basta, kapag si moment, in-integrate mo, lalabas si slope equation. So, equation. Paano kapag si slope, guys? In-integrate pa natin. O, sige. Ano kayang lalabas? Lalabas na dyan, guys, yung deflection. Equation naman ngayon, guys, ng ating deflection. Okay? So, for example, may beam, tas meron guys na elastic curve, yan yung elastic curve. Then, pag in-integrate mo pa ulit, makukuha mo yung mga distances na to. Yung y na yan. Y na to. Okay? So, paano yon? Knowing guys na meron kang equation ng deflection,
gusto mong kunin yung y na to, which is 2 meter from left, for example. So, substitute mo lang, x is equal to 2 sa deflection equation to get the value of the deflection. Okay? So, ganun lang siya guys, kasimple. Kaya guys, ang method na to is tinawag na double integration method kasi simula ka dito sa moment, okay, mag-i-integrate ka ng isang beses, tapos mag-i-integrate ka ng dalawang beses or pangalawang beses, makuha mo na yung equation ni deflection. At pag meron ka ng equation ni deflection, then therefore, madali nang isolve yung deflection at certain point, guys. Okay? So, yan yung concept kung bakit tinawag siyang double integration method. Mahalaga guys na alam nyo, hindi lang yung process. Okay? So, sir, anong mahirap dyan? Ang sagot, wala. Bakit? Kung dito ka mag-i-start, di ba, sa previous topic, marunong naman tayong kumuha ng moment equation, which is ito nga yun, yung mga process na yan na dapat inaral ninyo, which is naka-record lang din naman class. So, therefore, masusolve na natin yung moment equation, integrate mo ng dalawang beses, makukuha na natin yung deflection equation. So, syempre, mas madali yan kung i-apply natin siya sa problem. Okay? So, sample number 1 tayo. Ayan. Okay? So, given the figure, so simple lang muna tayo, no? Pero guys, medyo mahaba to, pero dalawang approach yung gagawin natin dito. Okay? So, first approach at saka yung second approach. So, anong pinagkaiba nila guys? Mas mamamaster natin yung double integration method kung alam natin yung first approach. Hindi lang basta-basta second approach agad, no? Dapat may maganda tayong foundation dito. Okay? So, first, ang gagawin natin, no? Let's solve for the reaction. Kasi nga, kung iisipin nyo, i-generate natin yung equation ng moment. So, therefore, to solve for the equation of moment, kailangan alam natin si reactions. Now, kung hindi natin masolve si reaction dahil nga indeterminate structure, gagamitan mo ng double integration method, and then compute for the reaction in terms of that, or compute for the equation of moment in terms of that unknown. And then, mag-i-integrate ka lang. So, same process lang naman, kahit indeterminate beam siya class. Okay? So, sana guys, nagigets nyo. So, compute nyo na yung reaction class. So, hindi ko na ipapakita kung paano, no? So, statics lang naman yon, simpleng mga support lang naman yan. So, 37.5, tsaka dito naman is 22.5. And then, so knowing guys na meron na tayong mga reactions, no? Assume natin guys yung kanyang deflection, or kahit wag i-assume, no? Draw for the correct elastic curve. So, yan yung beam natin. Pag nagkaroon siya guys ng deflection or nag-deflect siya, magiging ganito guys yung itsura niya. Tama? So, yan. So, that is the elastic curve. Ngayon, sabi sa number 1, solve for the rotation of the elastic curve at support A. Kung titignan natin guys yung concept guys, from moment, meron kang slope equation, then meron kang deflection. So, yung tinatawag dyan guys na rotation, makakompute mo yun kapag meron ka ng slope equation. Okay? So, paano yun? Pag sinabing support A, ito si A, ang tangent guys dito sa elastic curve niyan at point A is what? Drawing ka ng tangent, di ba? Somewhere like paganyan. Kasi guys, ang tangent dito sa point na yon is paganyan naman. Or kung gusto mo, another point sa elastic curve, tangent sa point na to, ganyan yung slope nun. But ang tinatanong kasi dito guys ay kay A class, which is drawing ka ng tangent. So therefore, yan na yung tangent doon. So yung tangent na yan, may slope siya. So makuha mo guys yung slope niya, basta alam mo yung slope equation. So mamaya na natin yan natupagin. Let's generate first the important equations to solve this beam. Okay? So, again, pag nag-cut ka dito class, no, makuha mo si shear
axial at saka si moment. Pero hindi mo naman kailangan si shear. Hindi mo rin naman kailangan si axial. Ang kailangan mo guys ay si moment. But, no? But. So, tawagin ko tong point silang. But guys, yung ma-generate nating equation ni moment dito sa span AC or segment AC is not the same sa segment CB. Okay? So, tatandaan nyo yun class, no? Kasi guys, kapag lumagpas ka na dito, iba na yung moment dyan. Kasi meron ng 60 kN dyan. Susundan ba guys? So, let's generate the moment equation at segment AC. No? So, wait na lang. Pag sinabing segment AC, that is x is equal to 0 hanggang x is equal to 3. No? So, praktisado na tayo dyan from the previous topic. So, paano yan? 37.5 guys is pataas, no? So, moment dito yung generate natin. By the way guys, no, kung titignan nyo, to generate the moment, nagpe-press or nagsusulat agad tayo ng M, tapos equal. So, ganun din naman dito. M is equal to, considering left, 37.5 pataas, then consider the other load, no, pag nag-cut ka dyan, and then and so on. But, guys, imbis na M, okay, yung M na yan, so tatandaan nyo na, okay, iset natin siya sa EI Y double prime. Okay? So, the moment equation is equal to EI Y double prime. Wala lang. Bakit? Kasi guys, ina-assume natin na yung deflection natin is in Y. Ngayon, pag dinifferentiate mo yan, ito guys is Y prime. Pag dinifferentiate mo ulit yan, Y double prime. Kaya dito tayo mag-i-start, no? Kay moment, which is Y double prime. Then yung EI na yan guys, so that's the flexural rigidity. So meron din kasi guys syempre na ambag, or meron din guys sa factor yung cross-sectional area ng ating beam. Depende kung rectangle ba siya, kung circle ba yan, ano din klaseng material yan, kung metal ba yan, kung concrete ba yan class. So modulus of elasticity, tas yung moment of inertia niyan. Kaya paniwalaan nyo na lang muna guys. So moment is equal to EI Y double prime. Y double prime na minultiply sa EI. That's the moment equation. So EI Y double prime, but applicable only sa ating segment AC, which is x equal to 0 to 3. So moment equation guys, cut ka dyan considering left, 37.5 pataas. So 37.5 times the lever arm, kasi moment tayo, no, times x. Tapos na. Ganun lang kasimple pag-generate ng moment equation. Again, para makuha mo si slope equation, anong gagawin? I-integrate natin. So dapat sanay kayong mag-integrate class. So kapag ito, in-integrate mo both side, constant naman si EI, parang magiging EI integral of Y double prime. Pag in-integrate mo si Y double prime, magiging Y prime na lang. Kaya EI Y prime na lang is equal to, anong integral niyan? 37.5 x squared over 2. Tama ba? Ganun tayo mag-integral, no? Ng ano. But may lalabas diyan na plus C1. Note nyo, no, nung integral calculus, which is master na master nyo, pag nag-integrate ka ng tawag dyan guys is ano ano nga yun? Or basta kapag walang limits, no, indefinite. Okay? Indefinite integral guys, kapag nag-integral ka nyan ng indefinite, kumbaga walang from negative 3 to 2, from 0 to 3, kapag ka guys walang limits na ganon, so therefore, ang sagot mo ay merong plus C palagi. Pero pag may limit, wala nang plus C. No? Kasi nga, definite integral yung tawag doon. Ayan, na-recall ka na. So, pag indefinite, maglalagay ka lagi ng C1. Yun lang yung nagpahirap ng konti dyan, class. So, simplify nyo lang ng konti para mas simple tignan. So, therefore, 18.75. So, divide nyo lang sa 2. So, simplify nyo to. X squared plus C1. Okay? So, by the way, tawagin natin tong equation 1.
Tawagin natin tong equation 2. Para mamaya pag binalikan natin guys, hindi na kayo maliligaw, no? Next, EIY natin, it means in-integrate ko ulit. Kaya nga double integration eh. Dalawang beses mo integrate. So, integrate natin ulit ito. Magiging 18.75 x cube over 3. Tama? So, parang u raised to n, no? Integral niyan is u raised to n plus 1 over n plus 1. Yun yung concept, no, ng integral calculus ninyo, class. So, C1 copy. Pag in-integrate mo yan, magkakaroon ka ng x. Parang integral ng 3dx, guys, diba? Equal yan kay 3x. Kasi integral ng dx is x. Parang kakaroon siya ng x dyan. Tama? So, tapos na ba? Hindi ba, class? Magkakaroon ka pa ng plus C2. Okay? So, therefore, i-simplify pa natin. Yung EIY natin is now equal to the 18.75 divided by 3. 6.25 x cube plus C1x plus C2. Then, yun na yun, guys. Yun na yung equation for the deflection. Okay? Pero, again, applicable lang yan, guys, dito sa ating segment AC. Hindi pa dito, guys, kay CB. Nasusundan ba, class? Again, hindi mo pwedeng gamitin yung mga equations na yan kasi unknown si C1 at saka si C2. Meron kang mga constant na dapat hanapin. Okay? So, mamaya na natin yan, guys, hanapin. No? Mamaya na natin i-eliminate yung mga constants na yan. Basta, mag-focus muna tayo sa pag-generate ng equation tapos integrating it twice. Okay? Dito naman tayo kay segment CB. Okay? Kapag segment BC, x is equal to what na? So, cut ka dyan, guys, no? So, cut ka dyan. So, nag-moment ka lang. X distance still from the left support. So, therefore, kapag nag-moment ka dyan, kapag consider mo si CB, considering that cutting line or variable x from the left support, ang sakop niyan is when x is equal to 3 to x is equal to 12. Tama? Yes. 3. Ay, hindi. 8 pala, no? 5 lang pala yan, guys. So, 8 lang. Sundan nyo mabuti. Kapag nandito hanggang dito, x is 3 hanggang dulo, which is 8. Huwag kayong magkakamali, guys. Yung mga simpleng ganun dapat nasusundan nyo. Then, generate natin si moment equation, which is ang moment equation natin is EI y double prime. Okay? O sige. Nagmo-moment tayo dyan. Ang lalabas is what? 37.5 times lever arm, which is x. Positive siya, guys, kasi pataas. Beam-oriented sign convention. Napag-aralan din naman natin yun, class. No? So, 37.5 times x. Then, merong 60 na pababa, kaya minus 60. Anong lever arm ni 60? Dito sa pinagmomomenta natin yan. Kung x yan, tapos ito is 3, ang lever arm niya ay x minus 3. Lever arm is x minus 3. Nagigets? Then, next tayo. Meron pa ba? Wala na. Dalawa lang naman yung forces natin yan. So, after that, proceed ka na sa pag-i-integrate, no? So, sobrang dali lang, class. Integrate mo yan, magiging 37.5 x squared over 2. Then minus 60 x minus 3 raised to 2 over 2. No? Ganon siya. U raised to n over n plus 1. N plus 1 over n plus 1. Then plus C3 na, guys. No? Huwag natin gamitin si C1. Kasi may C1, C2 na tayo eh. So, C3 naman tayo, class. And then, i-simplify lang natin, class, para mas maganda siya ng tignan ng konti. So, magiging 18.75 tapos x squared minus 30 then x minus 3 squared plus
C3. So, tawagin na lang natin siyang equation number 4. Okay? So, may tanong ba guys? If ever na may question kayo, so sabihin nyo lang sa akin yung question nyo. Then, for the deflection, integrate pa natin yan ulit. So, yung prime, mawawala. Magiging y na lang. So, 18.75. So, shortcutin ko na, no? 18.75 x cubed over 3. No? Nung nagawa naman na natin dito yon. So, parang ganun lang. At yung 18.75 over 3 is 6.25. Then minus, ito guys, magiging negative 30 x minus 3 raised to 3 over 3 ko, kaya magiging negative 10 na lang. So x minus 3 raised to 3 s. Okay? So ayusin natin yung sulat. Then plus C3, integrate mo, magiging C3x plus C4. Huwag niyong kakalimutan guys si C4. Pag in-integrate niya yan, so may plus C ka sa dulo. Yun nga lang, C4 na kasi pang-apat na constant na natin yan. Ito pala yung 4 natin. Tawagan natin siyang equation 4. Ito guys is 5. Then 6 na natin ito. So smooth lang guys. Simpleng pag-i-integrate lang. So wala naman tayong tanong. Then para magamit na natin yung mga equation na yan, so in-eliminate na natin si C1, C2, C3 at saka si C4. So, lagyan mo dito guys, eliminate constants. No? Hindi nyo guys kailangan i-memorize yung step-by-step procedure or yung process. Basta guys, alam mo yung principle. Ito nga lang guys, alam ko dito eh. Yan lang, no? Tapos, nakakapag-solve na ako guys ng dire-diretso. Masarap mag-solve ng walang alam. Yan lagi kong pinapaulit. Sarap mag-exam ng walang alam. Tama? So, paano natin yan guys isosolve? Paano hanapin si C1, si C2? Hindi yan guys pwedeng 3 equations, 3 unknown, 5 equations, 6 equations, 6 unknown, no? Considering that one, hindi class. Okay? So, paano? Dito ka ngayon guys titingin sa elastic curve na yan. Malaking bagay yung elastic curve na yan. Ngayon, yung sinabi ko guys kanina, no, na y na yan, yung equation ng y's na yan, mga deflection guys. So yun yung mga lengths na to, tama? Yan yung y natin. Y natin na yan, tama? So when x is 3, asan si x kunwari? When x is 3, kunwari yan yung 3 meter. So project mo yan, may katumbas siyang y dito. Ano yung y na yon? Tama? Yun yung principle natin guys, no? Wherein knowing that concept, mapapalabas natin yung constant, no? Promise. So, paano? Dito muna tayo kay A. At A tayo, guys. Ito na lang. At point A, anong coordinate natin doon? X is what? Focusing sa elastic curve. Anong coordinate sa point A? Or, ano ba ang X kapag nakay point A ka? X is 0, tama? So, x is equal to 0. Also, guys, kapag nakay A ka, y is what? Diba yan yung mga y? Diba wala namang deflection kay A? Tama? Wala namang y eh. So, therefore, at A, y is also 0. Given this, given this coordinate or condition class, okay? Since nakay point A tayo, focus tayo ngayon doon sa mga equation na sakop si A, which is AC. Where x is equal to 0, where to x is equal to 3. Which is meron tayong tatlong equation. Tama? Guys, note natin, when x is 0, y is 0, i-substitute natin yan sa equation. Alin man dyan, guys. Hindi mo siya pwedeng i-substitute sa y double prime kasi nga, y iyan, no? It's not y double prime. Kung pag y double prime yan, edi dun mo yan i-substitute. Kapag y prime yan, edi dun mo yan i-substitute. Y lang yan eh. Saan mo siya substitute? Sa tatlo na yan.
dito lang, no? Kay EIY lang. Nagets? So, papalitan mo lang yan guys ng 0, tapos yung mga x ay also 0, no? Bakit? Kasi nga, when x is 0, y is 0. Kaya gagawin ko dito, gamit sa equation number 3, so focus ka dyan class. So, EI times 0, so lagay mo dyan, EI times 0 is equal to, ito yun, no? Or ito guys, no? Yan yung simplified niyan. So, 6.25 times 0 raised to 3. So, 6.25 times 0 raised to 3. Then, next natin, plus C1 times 0. So, lagay mo. Plus C1 times 0. Ano pa guys? Plus C2. So, dito guys, mako-conclude mo, ito ay cancel kasi EI times 0 is 0. This is also 0. This is also 0. Kaya ang natira dyan guys ay C2. At dun mo guys mapagtatanto that C2 is equal to 0. No? So, hindi pa yan yung sagot guys. Sa equation number 3 natin, yung C2 ay equal kay 0. Okay? So, tatandaan nyo yan guys. No? Na-solve na natin si C2. Okay? Ano pa kaya? Tingin ko ulit sa elastic curve. Ano yung pwede mong maging clue? Pwedeng at x, no, is equal to 8, which is nasa dulo class. Okay? So, may value yan sa dulo. At x is equal to 8, y is also 0. Tama? Pwede rin yung class. Pero bago yon, dito muna ako dumaan sa gitna. Tawagin ko itong may y siya dito guys. Okay, so may y siya. So yung x na yan, so ito yung condition ko. At no, b or at c pala. At c, x is equal to what? Kapag nandito guys sa point c, x is what? 3, tama? So lalagay ko dyan, at x is equal to 3, meron akong value ni y, which is hindi natin alam. So, lagyan mo lang guys ng kahit smiley face. Ayan. Okay. So, wala kang masosolve kasi wala kang mapapasiro or what eh. Tama? So, gamitin mo ulit guys yung equation number what? Equation number, or wait lang guys. No? Sorry. So, wag na lang yan. So, mukhang wala tayong masosolve dyan eh. Pag ginamit natin ito, hindi naman natin yata mapapalabas si C1 doon kasi nga may value si Y. Tapos may value din si C1. Hindi natin alam kung 0 ba yan or what. Kaya unknown yun, no? Hindi naman 0 si Y dito guys eh. Hindi naman 0 si Y at point C, no? Meron nga siya eh. Kaya wala tayong masusolve doon. Ganito na lang ang gawin natin. Okay? So, talon ako guys, no? Sa equation na to. Sa Y prime. Wala lang guys. So, pag-focusan ko lang. Mamaya natin gamitin guys yung sa may y something na yun. No? So, sa y prime muna tayo. When x is equal to 3, ano yung ating y prime? Y prime is meron. No? Tawagin mo siyang heart, for example. Tama ba? When x is 3, naka-point C tayo. Kapag y prime yung usapan guys, kapag y prime, ano nga yung y prime? Yung y prime guys is the slope equation. Kaya ngayon, pag nag-drawing ka dyan guys ng tangent sa point na yan, meron siya guys slope. Wherein, hindi lang natin alam. Kaya tawagin muna natin siyang heart. Okay? Ngayon, equation number, ano tayo? Kapag naka-point C ka, x is 3, pwedeng gamit itong mga equations na to, pwede rin guys gamit yung mga equations na to. Tama ba guys? Kasi 3e yan no? And then 3 din ito. Parang kanina guys sa ating shear moment equation, 3 yan, tapos 3 ito. Pwede mong makuha guys yung moment. Same lang naman. Substitute mo dyan 3 at substitute mo dito guys is 3. Same lang naman yung makukuha. Kasi applicable nga sila parehas, no? Yung equations dito tsaka dito. At x is equal to 3. Parang ganun din dito guys. At x is equal to 3, lahat ng equations na to, which is equation 1, 2, 3, at saka yung equations 4, 5, 6,
Pwede yan guys, parehas gamitin, no? Basta naka-point C tayo. But sa tatlong yan, fokusan ko muna si y prime. So at x is equal to 3, meron tayong value ni y prime. So gamitin ko guys si equation number 2 kasi doon involve si y prime, no? So equation number 2 tayo. Gamit iyan. So magiging ei y prime. Okay? So ei y prime. Lagyan natin ng subscript now. Ei y prime sa point sa point C. Okay? So ibig sabihin, ginagamit natin guys itong equation na to, which is ito lang yon. Ito guys, simplified na ito is ito. So dito na lang para mas madali. Yan. At C tayo. Okay? So therefore, ei y prime ng C, tas 8.75 x squared plus C1. So 8.75 x squared. Oops, palitan natin yung x squared na yon ng ano nga yun guys? Ng 3. No? So 3 squared plus C1. Masosolve ba natin dyan guys si C1? Hindi natin masosolve si C1 dyan. Okay? So anong gagawin natin? Gawa ka ng paraan also. No? Gawa ka ng paraan. Under this condition, at C, again, at C, x is equal to 3, x is also equal to 3, baka pwede rin natin gamitin sa equation number 5 by solving is y prime, no? So, pwede din yan, guys. So, another option natin, no? So, nag-generate lang tayo ng mga options. Ei, but, well, ito na tayo. Ei, y prime at C is also equal, no? When x is equal to 3, gamitin natin ng equation number 5, which is 18.75. Bakit 3 guys? Equation 5 nga eh. So, equation 5 nga yung gamit natin. Okay? So, huwag kayong malilito. Kasi, 3 din ito. Under siya ng condition pa rin na yan. So, y prime C, or slope at elastic curve sa point ng C, is equal to 18.75 x squared. So, 18.75 or x nga natin is 3. So, x squared. Then, minus 30. 3 minus 3. So, minus 30. X minus 3. Kaya 3 minus 3. Squared. Tama? Plus C3. Mayroon ba tayo diyang masasolve? Sige, isimplify mo nga ito guys. Saan ba equal ito? 18.75 3 squared plus C1, or ito lang muna, numerical value nito. That is 168.75. Then may plus C1. Sinimplify lang natin guys, no? Yun na yun. Ito, simplify lang natin. Ito guys, simplify nyo. Pa-calculate. 18.75 times 3 squared minus 0. So, 0 lang yan guys, no? Still, ang lalabas, 168.75 plus C3 naman ngayon. Then, kung ito guys is equal to ei y prime ng C, ei y prime ng C at point C, pwede natin siya guys ipag-equate, tama? So, ei, wag na yan. Equate natin. Ei y prime ng C is equal to ei y prime ng C. So, gamitin natin iyan. Magiging 168.75 plus C1 is also equal to this one, which is ito na nga yun, 168.75 plus C3. 168.75, 168.75. Pag yan guys, tinanspose mo, same value, magka-cancel lang iyan guys. At napatunayan natin that C1 is also equal to C3. Wala pa rin tayong nasolve. Hindi pa rin natin guys nasolve si C1 at saka si C3. Kaya ang gagawin ko guys, tawagin ko siyang equation letter A. No? Tsatsagain lang natin guys.
Again, wala pa tayong ginagamit na utak masyado dito. Tinatsaga lang natin. Okay? So, nasusundan mo guys? So, may tanong ba? So, ngayon, at C pa rin tayo. At C guys, no? At C, yung nauna kong sasabihin sana kanina guys, no? X is equal to 3, then yung Y natin is also equal to what? To the smiley face. Merong value. Kung titignan mo si ating elastic curve, at C, merong Y value iyan, tama? Which is hindi lang natin muna guys alam, no? Kaya, stop tayo dyan ngayon. Ngayon, since Y yung gamit natin, tas X naman na yan, generate tayo ng equation gamit si equation number 3 at saka equation number 6. Bakit? Kasi nga, X is equal to 3, X is equal to 3. So, both of them guys is pwedeng gamitin basta nasa X is equal to 3 tayo. Okay? So, yun nga lang, hindi natin alam si ating Y. No? So, malalaman din natin yan guys balang araw. So, focus muna tayo kay equation number 3. Now, nilalagyan ko sa gilid kung saan galing yung mga equation, no? Para alam nyo kung saan babalikan. Equation number 3 natin is ito. Gamitin natin yung equation na yan. Knowing guys that C2 is already 0, no? So, magiging EI Y at point C, Y at point C, no? Walang prime yan, no? Y lang siya. Deflection lang siya. Is equal to, ano nga yun guys? Sa equation number 3, 6.25 x cubed, or tawagin ko siyang 6.25 x cubed, or yung x natin na yun is equal to 3, diba? So, 3 raised to 3 na lang natin. So, x cubed plus C1x. Ano ngayon si C1? Hindi natin alam, which is unknown, times 3. No? C1x means C1 times 3. Tapos guys, i-simplify lang natin. Ano bang value na ito? So, 6.25 times 3 raised to 3 plus C1 times 3. So, 168.75 plus 3 C1. Okay? So, yan yung nangyayari dyan. So, sinimplify lang natin. Then, gamitin natin yung another deflection equation sa segment ng isa pa. Which is pwede rin naman gamitin when x is equal to 3 na. Which is, eto tayo. So, 6.25 x cubed minus 10. 3 times 3 minus 3 cubed plus C1 C3x plus C4. Gamitin natin. So, EIY or EIY at C, deflection at C. So, pumapangit na guys yung gamit kong pen, no? Naglalag na. 6.25 x cubed or 6.25 x natin is 3, no? X cubed minus 10. So, sabi dyan, minus 10 x minus 3. Ang x nga natin ay 3, no? So, 3 minus 3 raised to 3. Ay. Ayan. Then, plus C3x plus C4. Plus C3x. Ang x nga natin ay 3. C3x plus C4. Ngayon, sa equation na yan, wala tayong masosolve. But the only thing that we can do guys ay i-simplify. Okay? So, i-simplify natin yan. Magiging, saan ba natin to guys ilalagay? Sige, dito na lang sa dulo. 6.25, calculate nyo muna ito. Diba 0 to?
So which is, ito na lang din matitira. 168.75. Tama? 168. Huwag niyong susukuan guys. Kapit lang. Naglalag na siya guys. Pati yung aking OneNote is sumusuko na. So plus C3 times 3 or plus C3 plus wait lang. 3 na lang, no? 3 C3, labas natin yung constant. Plus C4. Okay? So yan yung naging simplified natin class. Ngayon, kung ito is equal to EIYC, EIYC rin nito. So therefore, pwede natin equate ito guys at saka ito. So i-equate natin. So magiging, so parang EIYC, naglalag na siya guys, is equal to EIYC na ganyan. So apply natin class, magiging 168.75 plus 3C1 is equal to, so ito equal din siya dito because of this condition. 168.75 plus 3C3 plus C4. Ito guys, cancel, no? Pag tinranspose mo, same value. So therefore, magka-cancel lang din sila. And then, from here, from that guys, maging 3C1 is equal to 3C3 plus C4. Okay, may na-solve na ba tayo? O, text na yan guys. Mukhang mahaba-haba ito, no? Wala pa rin. Kaya tawagin na lang natin siya guys na equation letter B, no? So, meron ka ng A, meron ka pang B. Ang unknown natin guys is C1, C3 at saka C4, which is tatlo. Tama? Kung tatlo guys yung unknown, dapat tatlo din yung equation for us to solve the systems of equation. Tama? Algebra lang yan guys. So to generate the last equation guys, ano kaya yung nakikita nyo? Huwag na tayo dyan kay C. Usod naman tayo dito. At this point, at B, wherein x is equal to 8, tama ba? X is equal to 8 kapag nasa dulo na. Walang deflection doon. Y is equal to 0. Kaya ilagay natin dito guys, no? At B, ano ba yan? Ganyan. X is equal to 8, but Y is equal to 0. Walang deflection, no? Hindi yan Y prime. Sa point B guys, may slope dyan, no? Drawing ka ng tangent. So merong slope dyan. Kaya hindi mo pwedeng assume that 0 yung slope ng elastic curve sa point B. So meron yan class. So ang tanging wala dyan guys ay deflection. Ngayon, at B, x is equal to 8. Anong equation yung gagamitin natin? Deflection equation. Sa mga na-provide natin, dalawa yung equation ng deflection natin, which is equation number 3. Ayan. At saka yung isa ay sa equation number 6. Sa dalawa na yan, anong gagamitin natin? Equation number 6. Bakit? Kasi dun nakapasok si x is equal to 8. Hindi mo to pwedeng gamitin kasi x is equal to 0 hanggang 3 lang siya. So, nasusundan ba guys? So, equation number 6, no? Sana yan? So, ayan tayo, no? So, magiging EI times Y, EI times 0, kasi nga 0 iyan, is equal to 6.25 x raised to 3. X natin is 8. Ano nga yun? 6.25 x raised to 3. 8 raised to 3. Then next is minus 10. 8 minus 3 raised to 3.
Ano pa? Dito. Plus C3 times X, which is C3 times 8. Plus, equation number 6 tayo nakatingin, no? Plus C4. Ayan. Mukhang na-generate na natin yung last equation to solve for the unknowns. Ito guys ay 0. So, simplify natin. Is equal to, pakisolve neto guys sa, sa calculator. So, equation number 6 guys. 6.25, 8 raised to 3. Minus 10, 8 minus 3 raised to 3. 1950. So, pa-check ang mga values. 1950 yan. Then, C38 or plus 8, no? C3 plus C4. Wala pa rin tayo guys na nasolve dyan. So, tawagin natin siyang equation letter C, no? Then, equation A, equation B, equation C, we can actually compute for the C1, C2, and then C3. Kasi 3 equations, 3 unknown. But for us to do that, guys, applyan na lang natin siya ng calculator, no? Yung favorite natin. Sa calcu, guys, pwede tayong mag-mode. Uy, wait lang. Pati yung calcu natin, suko na. Yan. Mode, equation. Tapos, guys, sa calcu kasi na to, 3 equations to unknown. Ang katumbas nito is yung 2, guys, no? Itong 2. Ayan. Sa calcu nyo na 78, F78, S789, F789 SGA, ganyan. So, meron doon guys, mode 5 lang kayo for 3 equations to unknown. Actually, kaya niya kahit 4, no? 4 yung unknown, tapos 4 na equation. So, kayang-kaya niya yan, guys. So, paano natin to guys isosolve? Sa calcu. Be careful guys, no? Ang nakalagay na format diyan sa calcu nyo, kahit anong klaseng calcu. Tignan niyo. So A, B, C tapos DN. So sa itsura ng calcu natin na yan guys, kung titignan niyo, yung X, Y, Z diyan is unknown. Yung A, N, B, N, tsaka C, N, yan yung mga nakadikit sa mga unknowns natin. Then yung constant, nakatranspose dun sa kanan. Okay? Yung constant na walang dinidikitan sa kahit na anong unknown, nakatranspose dun sa kanan. Kaya dapat, ganun din yung sistema ng pag-i-input natin sa calcu. Yung constant, nakatranspose sa kanan. Tapos dapat guys, consistent. Kung ano guys yung mga coefficient na nakadikit sa mga unknowns mo, nilagay mo sa A, so dapat dito sa equation na to, yun pa rin guys yung coefficient na lalagay mo. For example, nakadikit sa C1 is 3 sa first equation, so 3 mo yan. Nakadikit sa C1 is 2, so 2 dapat yan, and then and so on. Na basta C1 is C1, C2 is C2, A is A. Kumbaga, if A is C1, no, sa calcu, no, refer guys sa calcu. If A is C1, so therefore, C1 is A, no? Ganun lang lagi. So, panoorin nyo guys kung paano natin siya gagawin sa calculator. Kasi common mistake guys na pagpapalit-palit natin, no? Ang gagawin ko guys sa calcu, ang A ko guys ay si C1, no? Yung NC1, nakadikit kay C1. Yung B ko guys is si NC3, no? Then yung C ko si C4. Nakadikit guys kay ano ba yan? Kay C4. Sige. Tapos dapat yung tatlo na yan nasa iisang side ng equation. Then yung constant guys is yung naka-transpose, no? Constant. So gawin natin. Sa equation number 1, so pagmasdan nyo guys mabuti, or equation letter A, ang ating guys na C1 is 1. A dyan is yung nakadikit kay C1, so therefore 1. C2 natin is, C3 is negative 1. Yun yung B ko, no? Si C3. Then 4, wala. Then coefficient or constant is wala. Tama? Kasi sa first equation, C1 tsaka C3 lang guys yung involved. Proceed tayo sa equation letter B.
Si C1, nakadikit sa kanya si 3. Uunahin ko si C1 kasi yun yung inuna ko sa first equation eh. Then yung yung B ko dito, yun yung C3. So which is ang nakadikit kay C3 sa equation letter B ay positive 3. But dapat nasa iisang side sila ng equation. Kaya tatranspose ko yan. So negative 3. Then yung C4 tatranspose ko din negative 1. Then yung constant, wala namang constant sa equation B. Then dito tayo kay C. Again, yung A ko is C1. Wala namang C1 dyan, kaya 0. Then yung B ko is C3. Dito guys is 8. C4 ko dyan is 1, no? 1 yung nakadikit sa kanya. Then yung constant ko is 1950. But again, dapat nakabukod siya. Transpose mo sa kaliwa, kaya negative 1950 class. So, yun na yun. 3 equations yan, no? Then press equal. So, mako-conclude ko dyan, guys, no? So, therefore, yung x, y, z mo, kung ano yung una mong ininputan, kunwari A, B, C mo dyan, A mo is C1, B, C3, C, C4. So, therefore, C1 mo dyan is x, katumbas niya calcu. X, Y, and then Z tayo. So, therefore, nakita natin, guys, that our C1 is equal to negative 243 yan 0.75. Next, ano si ating y? Negative 243.75 din. Obviously, no? Which is yung y natin, that is C3. Hindi yan C2, no? May C2 na tayo eh. Negative 243.75. At yung huling-huli, which is yung C4 natin ay 0, guys. So, therefore, 0 yan. Nasundan ba, class? So, may tanong ba? Ngayon, meron na tayong C1, C3, and then C4. Sa mga na-generate nating puting ito, guys, no? May mga value na ating C1. Si C1 natin ay C1 guys ay, sabi mo dyan, negative, no? 243.75. So, negative 243.75. So, yun na yun. Kompleto na ngayon yung equation natin for the EI y prime. Ngayon, sa equation number 3, yung C1 natin dyan is negative 243.75. No? Fill upan mo na lang siya, guys. Sa equation 4, okay naman, walang unknown. Sa equation 5, mayroon kang C3 at ang value ng ating C3 ay negative 243.75 pa rin. So, lalagay mo dyan. Negative 243.75. Then, next naman, sa 6 natin, ito pala guys ay 0. C4 is equal to 0. Si C3 natin ay negative 243.75. In short, na-generate na natin yung slope equation, yung deflection equation sa segment AC, sa segment CB, without unknowns, without C1, C2, and then C3. Nasundan ba, class? So, sana guys, na-gets ninyo iyan. So, ang gagawin ko, isolve ko na guys yung mga tinatanong na to. Sige. Si number 1, solve for the rotation of the elastic curve at support A. Rotation guys yung tinatanong. So, therefore, ano yan? So, number 1 class. So, support A tayo. So, drawing ka guys ng tangent dyan. And then, yung slope niyan, that's already the rotation. Okay? So, paano natin guys solve yung slope niyan or yung rotation niyan guys? Sa point na yan, at A, x is equal to 0. Tama? Then, kung x is equal to 0, pasok siya dito kay segment AC. Dito ka lang ngayon guys titingan. And since slope yung tinatanong, focus ka kay slope equation, which is equation number 2. No? So, equation number 2, lagay mo dyan.
which is at A, no? So, at A tayo. So, magiging solution natin dyan, class, is EI y prime at A is equal to, so gamit ito, equation number 2, 18.75 times what? X squared. X nga natin ay 0, no? Kasi A tayo. So, times 0 raised to 2. Ano pa, guys? Plus C1 or plus negative 243.75 or negative 243.75 na lang natin. So, cancel ito, guys. 0. Mako-conclude natin, guys, no, that the rotation at point A is equal to negative 243.75 over EI. Okay? So, yan ngayon, guys, yung sagot sa number 1. So, madali na lang yan. So, that is now the answer. Okay? So, nagets ba, guys? Next. I'm sorry. Dito naman tayo, guys, sa number 2. Okay? So, number 2, class, solve for the rotation of the elastic curve at support B. Ano naman daw, guys, yung rotation dyan? So, drawing ka dyan, guys, ng tangent. So, therefore, may slope yung line na yan. So, ano ang slope niyan? Or ano, guys, yung rotation niyan? Makukuha natin yan at B. So, therefore, X is equal to 8, no? So, at X is equal to 8, nasa point B tayo, X is equal to 8, etong tatlong equation yung gagamitin mo dyan. Mamimili ka na lang. Kasi pasok nga tayo dyan eh. But since rotation yung tinatanong, dun ka mag-focus kay rotation equation, which is equal dito, no? Yan yung ating equation. Equation number 5. So, sa mga nakaka-gets, guys, help nyo, guys, yung mga medyo nahihirapan na makagets, no? Para naman is-share kayo ng knowledge. So, gamit sa equation number 5, which is ito yun, 18.75, no? X squared. So, 18.75 8 squared, no? So, X nga natin dyan is 8, no? Kasi ano tayo, at B. So, at B. X is 8. Then, tuloy natin. Minus 30, X minus 3 squared. So, minus 30. Then, X nga natin is 8. X minus 3 squared. Tama ba? Oh, yes. Then, plus C3 or negative 243.75. So, negative 243.75. So, pa-calculate niyan. Calculang yan, guys. So, therefore, masosolve na natin si ating rotation kay point B. Sorry, guys, natakpan pa na natin ang calcu, no? So, yan lang iyon. Okay? So, pa-calculate, guys. So, labas ko na ulit si calcu. So, mode 1 na ulit ako. 18.75 times 8, no? Squared. Minus 30 times 8 minus 3 squared minus 243.75. Then press equal. So, 206.25. Ayan.
So, rotation at B is 206.25. Over EI. So, kanina guys, medyo natakpan yung part na yan. No? So, not a big deal naman guys kasi nag-guess nyo or naririnig nyo yung concept. Again, ginamit lang natin yung equation na EIY prime, which is ang ginamit natin is equation number 2 kasi gustong kunin ay si slope kay A, wherein at A, x is equal to 0 kasi ka-close siya ng ganun, no? So, yun nga yung gusto nating malaman. Kaya x is equal to 0, dito ka lang mamimili sa tatlo. S, rotation at A yung nahanap. So, dun ka titingin kay rotation equation, which is kompleto ka naman na kasi nahanap mo na si C1. Sa substitute mo lang guys, x is equal to 0. Kaya lumabas doon ay negative 243.75 over EI. Tama? So number 3 tayo. So tapusin lang natin to guys. End ko na yung video. Next question sa number 3. Solve for the deflection of the beam 3 meter from the left support. What is the deflection when x is equal to 3? So, yun lang naman yung sinasabi sa number 3. At C tayo. So, at C, anong gagamiting equation for the deflection? X is equal to 3, no? Deflection or x is equal to 3. X is equal to 3. X is also equal to 3. Ang sagot dyan, guys, pwede. Kahit si 3, kahit si 6, kahit sino sa kanila, pwede. Same lang yung makukuha nating sagot. So, para hindi na tayo guys mahirapan, gamitin na lang natin si 3 no? Para mas simple tayo. So, using equation number 3 for the deflection, so EI YC, deflection tayo, no? Hindi na tayo guys rotation, is now equal guys to, so write that. So, EI YC is equal to, so 6.25 x raised to 3 wherein 3 nga no si x kapag nakaisi ka minus 243.75. But guys, may x doon ha, huwag niyong kakalimutan yon. Times x or times 3 guys. Times 3. So, anong sagot dyan? So, calculator. 6.25 3 raised to 3 minus 243.75 raised to 3. Okay? So, sagot ay negative 562.5. Dito na lang. Wait lang guys. Baka may mali tayo, no? May mali ba guys? So, pa-check. So, walang mali dyan guys. It's a prank. So, asa na yan? So, tanggalin natin yan. So, ang sagot dito ay negative 562.5. Ito na lang. So, deflection at C, negative 562.5. Over EI. Bakit over EI guys? Kasi na-isolate ko lang si YC na. So, dinidivide ko rin both sides by EI or kino-cross multiply ko siya dito. Ayan. So, that value na to over EI. That's the answer. Ngayon class, anong ibig sabihin ng negative? Negative means that sa point na yon ang deflection natin ay pababa. May mga scenario kasi guys na pataas. No? For example, sa mga ganyang klase ng beam, overhang. Lagyan mo ng load dito, baka ang tendency ng deflection niya is gaganon, tapos ganyan. Tama? So, possible yan. But, because of the sign convention negative, pababa talaga yan. So, dito sa point C, pababa yung ating Y. Okay? So, yan lang yun.
Next, or guys, no, baka nagdududa kayo. Sir, pwede po bang gamitin, no? Pang double check lang. X is equal to 3, so therefore, baka naman guys, pwede rin itong at segment CB. X is equal to 3. So, try mo din gamitin guys sa equation number 6, no? So, try lang natin. So, equation number 6. Dapat same, no? So, EI YC is also equal to 6.25 x raised to 3. X nga natin is 3 minus 10 times x minus 3, kay 6 tayo nakafocus. So 3 minus 3 raised to 3 minus 243.75. But guys, meron pa yung x doon, no? Huwag niyong kakalimutan yan. So times x, which is x is 3 nga. Then plus C4, yung C4 natin ay equal to 0 lang naman. So plus 0. Then mako-conclude nyo guys, YC is equal to negative 562.5 over EI. Tama? Kasi guys, ito cancel 0 So, ang natira, ito at saka ito lang din. Which is yun lang din yun, di ba? Ito at saka ito lang din. Kaya, same lang sila. Kung nagdududa kayo sa concept, at least, try natin parehas. Ngayon, class, i-interpret natin yung mga value ng ating slope or ng ating mga rotations, class. Okay? Dito sa ating A, gamit sa equation 2, nakuha natin si rotation kay A, tama? Which is negative 243.75. Bakit kaya guys negative? Kasi guys, kapag nag-drawing ka ng tangent sa point A, which is ito nga iyon, tama ba guys yung line na paganyan, negative slope? Tama? Yes. Kaya talagang negative at slope at A. Kapag ang line is paganyan, anong slope niyan? Slope is positive, tama? Recall nyo guys, no, analytic geometry. So therefore, drawing ka dyan guys ng tangent, so therefore positive slope yan. Kaya nga guys, ang sagot natin sa slope at B or yung rotation at B ay positive. Okay? Dito kasi guys sa A is negative. So napagtugma natin guys, no? Kaya pwede nyo siyang gawing at checking. Ngayon, bakit ko yun guys sinabi? No? Ang tinatanong kasi guys sa ating tinatawag na maximum deflection, okay, pinakamalaking deflection. Kung titignan mo dyan sa ating elastic curve, ang pinakamalaking deflection guys ay nangyayari dito. Tama ba? Nangyayari dyan. Goods? Yes. Goods tayo dyan. Ngayon, sa pinakamababang point natin na yan class, pag nag-drawing ka ng tangent, yun ay horizontal. Tama ba? Pag nag-drawing ka ng tangent guys sa lowest point, horizontal line yon. At ang horizontal line, ang slope nun ay 0. Tama guys? So, 0 iyon. So, therefore guys, no, kapag 0 pala yung slope at maximum, y prime ay 0. Yung slope natin dyan guys ay 0. But, knowing guys na meron tayong slope equation, isi-0 lang natin yan. Magigets na natin kung ano ba yung tamang equation class. No? Ano ba yung ating gagamitin na equation? Equation number 2 or equation number 3? Kita mo guys dito yung maximum deflection. So therefore, pumasok siya kay CB. Tama? But baka kasi guys, mali lang yung elastic curve. What if ang na-drawing mo na elastic curve, kunwari kinakabahan ka, tapos yung na-drawing mo is paganyan. Okay? Wherein yung maximum niyan, banda dito. Tama? Sa segment AC. What if ganyan guys yung na-try mo? Kaya ang gagawin mo dun class, itry mo parehas. No? So hindi mo kasi alam But actually guys, by just knowing the concept, pag sinolve mo kasi guys yung rotation dyan kay C, still negative slope yon. Okay? Nagigess nyo? Negative slope, negative slope. Kung computein mo guys yung slope kay C, no? Pwedeng equation 2, pwede ring equation 5, kasi slope naman yung pinag-uusapan at kay C naman yung pinag-uusapan.
So therefore, makuha mo doon negative slope. Negative slope means pag ganyan yung direction. Tama? Ngayon, isipin nyo guys, kung sa point A guys, pag ganyan yung direction, tapos sa point B is pag ganyan naman, at yung sa point C is pag ganyan naman guys, hindi ba obvious na yung lowest point is somewhere in between CB? Tama ba? So, dito guys yung makakompute natin, between CB. Kasi guys, no, at lowest point, ayan, isipin nyo, at lowest point, yung slope dun sa kaliwa niya is negative slope. At yung slope dun sa kanan niya ay positive slope. Magkaiba ng sign. Kasi ang lowest point na yan, ang slope natin dyan guys, tinabi ko na rin kanina, ay horizontal tangent line. Tama? Which is slope ay 0. Kaya guys, makukonclude mo that the lowest point is nasa between CB. Kung hindi mo guys alam yung principle na yun or logic na yun class, so you can try naman. Okay? You can try both, no? Equation number 3 or equation number 6. So try natin both guys, no? So y max or ano nga yun guys? At lowest point, horizontal yung ating slope doon. Isisiro natin si slope equation. Saan? Try natin si 2. Try din natin guys si 5. Okay? So si 2 muna tayo class. Si 2. So equation number 2. So y prime is 0, no? So at y max, y prime is 0. Gamitin natin guys equation number 2. So ei y prime. So ei y prime, which is 0, no? Isi-0 nga natin yung slope kasi maximum deflection is equal to this one, 18.75. So patapos na tayo guys. X squared minus 243.75. Ito guys ay 0. So therefore mako-compute natin si x, no? Hindi pa si y max yung mako-compute natin. Si x pa lang yung mako-compute natin class. So solve for the value of x. So calculate tayo. Magiging 18.75 x squared. Actually kahit huwag man lang isip sabi. So 243.75 divided by 18.75. No, ganyan yan, no? Tatranspose lang naman natin eh. Equals, tapos square root ng answer. So ang sagot ay 3.6. Sige. Ibig sabihin sa nakuha natin na yan, when x is 3.6, doon sa 3.6 distance from the left support, which is 3.6, ayan yun, di ba? Sobra ng konti. Doon guys nangyayari yung y maximum. Nandyan si y max. But guys, no, using equation number 2, ang lalabas 3.6. Possible ba yan guys? Hindi, no? Bakit? Ang equation 1, equation 2 at saka equation 3 natin guys, x is 0 to x is equal to 3. Bawal nang lumagpas sa 3. Tapos lalabas sa kanya 3.6. So, erroneous yan, no? Erroneous. Hindi yan pwede, guys. Ngayon, anong gagawin natin? Imbis na si 2 yung gamitin natin, lumagpas nga sa 3, no? Si x. Gamitin natin, class, ay yung slope equation number 5 tayo. So, dito tayo, guys, sa equation number 5. Which is, equation number 5. So, gamitin natin yon. So, patingin nga. Ito yung class, no? So, 18.75 x squared. So, eiy0 or eiy prime 0. So, 18.75 x squared minus 30. Then, x minus 3 squared. Then, minus 243.75.
Then ito guys ay 0. So therefore, pag ganyan guys, shift solve na lang natin. So shift solve natin class. Ayan, basta question number 5 siya galing. Shift solve. So 0 is equal to 18.75. Then x squared minus 30. Then x minus 3 squared minus 243.75. Okay? Then shift solve. So initial value lang tayo na para malapit. So ang x natin ay 3.718 guys. So 3.718. So anong ibig sabihin yan? Sa figure natin na to, when x is 3.718, so asan banda yun? Lagpas ng konti, which is okay na. Kasi ang ginamit nating equation is equation number 5 na pasok na siya dito sa range na to. Na 3.718, no? Larger than 3. At 3.718, so ayan yan. X is equal to 3.718. So, project mo, no? Siyempre, hindi lang scale. Dito guys, malolocate si ating y-max. Nasundan? Knowing na y-max natin is yan when x is 3.718 at lumagpas. So, let's take advantage ng deflection equation. Ano ba si y when x is 3.718? Y-max nga iyon eh. Kaya gamitin na natin itong equation number 6 naman ngayon. So, smile ka dyan. Okay tayo dyan. So, when x is equal to 6, gamit ng equation number 6, so, magiging EI y max, no? Max natin kasi ito na yung isa-substitute natin eh. So magiging 6.25 x cube. So 6.25 x nga natin is 3.718 raised to 3 minus 10. So pagtsagaan nyo na lang sulat ko guys, no? 3.718 then minus 3 raised to 3, then plus, no? Plus 243.75 or plus negative, no? So negative 243.75. So times x, which is 3.718 plus 0. So C4 kasi ay 0. So therefore guys, no, y max natin, syempre dapat mas malaki siya sa yc natin. Kasi nga y max to eh. Mas malaking deflection yung meron tayo dyan. So gawin natin, solve natin. It's 3.718 raised to 3 minus 10, 3.718 minus 3. So negative 588.739. So that's the y max. Siyempre guys, over EI yan. Negative means pababa si maximum deflection. Okay? So, i-cut ko muna dito guys. Masyadong mahaba yung ating first approach ng double integration method. So, next natin guys yung second approach ng double integration method guys. So, thanks for listening guys. Solve natin yung problem na to using second approach. So, mas madali iyon. Ang mahalaga guys, maintindihan nyo mabuti yung concept for this one. So, ang technique guys, kung may naguguluhan kayo dyan, so makipag-group study kayo sa mga ka-study buddies nyo, or kung nahihirapan man kayo,
okay lang guys na mahirapan. I-try nyo sa sarili nyo. No? Solve nyo sa sarili nyo, i-generate nyo yung mga equations sa sarili nyo, tapos i-explore nyo. Ngayon, kung di mo alam yung gagawin, tsaka mo tignan guys itong video na to, okay, gawin mo lang reference guys. No? I-guide mo lang yung sarili mo gamit ito. And then, masusundan mo yung flow. Tapos, magigets mo yung concept. So, tiyaga lang. Wala naman guys na learnings na madali. No? So, minsan yung mga malalaking learnings sa buhay natin is nakukuha natin kapag talagang pinagpursigihan natin. Okay? So, yun lang guys. Thanks for listening. Thank you guys.